Meron akong kaibigan kamakailan lang na again, isipin niyo na lang kwentong barbero to, hearsay. Kasi baka mayroong may idea doon sa kwento ko na talaga naman nangyari kasi. May lumapit sa aking kaibigan na pinagkaisahan doon sa trabaho. And sabi niya, he was forced to resign. Sabi ko yung forced resignation o yung pinipressure ka mag-resign na lang para na rin yung parang illegal termination na rin yung sa batas kung tutusin. Pero yaman na, manipilit ka ako. Kasi alam ko yung sitwasyon niya mahirap. Sa ngayon, hindi ko naman siya masikasong ipagtanggol. Ayoko naman sabihin hindi ko siya kayang ipagtanggol kasi meron din naman ako mga naipagtanggol pero hindi ko siguro kaya. Hindi ko kaya eh. Gustuhin ko man. Sabi ko sa kanya nung nag-uusap kami, huwag kang ma-dishearten. Kasi you're in good company. Jesus Christ nga pinagkaisahan eh. Putang ina. Yung nagkatawang taong lumikha sa atin, sa lahat ng nakikita natin, pinagkaisahan nga eh. Naipako sa krus. Pero he showed restraint po. Tapos isang iglap lang, kaya niyang i-wipe out yung mga hayop na gumawa ng mga demonyo, yung mga Canaanites, yung mga nag-infiltrate sa Roman Empire. Sa malalim na naman siya, sabi ko kung ano. Pero yung mga demonyo nung panahon na yun, nandirito pa rin sila. Iba lang nga yung atake nila ngayon, iba na. But what I'm trying to say is, si Jesus Christ nga pinagkaisahan. Si Pangulong Duterte nga pinagkaisahan. Si VP Sara Duterte nga ngayon pinagkakaisahan. Yung mga supporter nga nila, si Ronald Bato de la Rosa na lang, pinagkakaisahan. Nanay ko nga pinagkaisahan. And syempre, ako nga pinagkaisa, ilang beses na ako pinagkaisahan sa dahil sa kagwapuhan. Diba? Kasi ala ka naman kasalanan, pagtatanggol mo lang yung tama, putang ina. Minsan, ando kasi isang komunidad, pagtatanggol mo lang yung karapatan mo. Putang ina. Hahamunin ka pa, putang ina, usaping barangay, gusto mo, usaping mayor yung kilala. Pag barangay, barangay lang. Pagka usaping munisipalidad, pwede rin. Usaping national, pwede rin. Usaping kasuhan, pwede rin. Iyabang nyo eh, saksakan, pwede rin. Kaya lang, pag niyaya mo ako ng ganun, saksakan baril, mabatayin kita. Gusto ko pa makita yung anak ko eh. Hindi kita ayang manalo. Joke lang. Ano lang yan? Out of buisit sa mga tao. Pero ang ibig sabihin, my point is, lahat pwedeng matalo, lahat pwedeng pagkaisahan. Mabalik ako sa Jesus Christ na pinagkaisahan. It's okay. It's okay. Blessing in disguise yan na mailagay ka sa ibang mas magandang sitwasyon. Wala ka na ba ibang pwedeng i-adapt na mindset eh? Diba? Some people chase connections para lumakas sila, magpapasok sa isang organisasyon, magpapaalila kung kaninong makapangyarihang tao, magpa-fraternity, ano pa ba yung mga ginagawa? Mag-aaral, pwede rin mag-aaral. Papayaman. Kaya naman, nag-aasawa ng mayaman. Para yung standing nila, putang. Kaya lang, ang punto ko ilalagay ka ng Diyos sa tama. And pag ikaw ay pinagpala na, hindi na para gumanti ka pa. Kumbaga, nilagay ka na sa sitwasyon na maganda, yun na yung ganti mo. So, pag ikaw na yung makapangyarihan,
you will never forget na hindi mo kailanman pwedeng apihin yung kapwa mo kasi nangyari siya yun. Pag nasa iyo na yung favor kunwari ng komunidad, ng botante, ng lahat ng tao, gusto ka, sinusuport ka, hindi na para dikdikin mo pa yung kung sino mang mas maliit sa'yo. Pwede mo ipagtanggol yung sarili mo, pero hindi na para mga apak ka pa. That is a very good lesson. Hindi ko alam kung bakit hindi natututunan na. Sana yung anak ko matutunan niya. God bless.